Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are in Sofitel and we are spending the day with your favorite girl group, BINI. Hello! Eto na sila. Eto na. Eto na. Hello, 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 hello. Hello. How are you? How are you? How are you? How are you? Oh my gosh. Excited na ako kumain tayo at magkwentuhan. And guys, I'm gonna do the BINI name test. Kilalang kilala ko po sila. Alright. Maloy. Wow! Mika. Wow! In fairness. Gwen. Wow! Sheena. Stacy. Yes! Aya. Joanna. Colette. Wow! Perfect! Dear, free tickets na daw ako. Bawat aroma sumasaya Pagmula nang nakita ka Lubang wala ng pangangamba Pag ika'y kapiling na Feels like someone I'm with you Parang islang pantropiko Can't wait to go back with you Sa islang pantropiko Pantropiko Sa islang pantropiko Sa islang pantropiko Ang tanong ngayon ay bakit sila tinawag na BINI? Saan nanggaling ang BINI? Yes, ang Bini po, galing po siya sa word na Bini-Bini. So in English, young lady. Ang pinaka-goal namin is to inspire yung kabataan. Lalo na nagsimula po kami at an early age, 15, 16. So parang gusto namin iparating sa kanila na walang age yung pag-abot sa pangarap. Pero lahat ba kayo noon magkakaibigan na? No! Oh my gosh! Ang lakas ng Loni Maloy. Bakit nagkaasaran ba kayo noon? Opo, may times po talaga na grupo-grupo po kami. Kasi, syempre, iba't ibang lugar po kami nanggaling, iba't ibang beliefs, culture. Yung time lang po na nagkaroon kami ng bond talaga is nung tumagal po yung training. So, sobrang helpful po na tumira po kami sa isang bahay. So, yung bond po namin is naging stronger and now, we're like family. Paano kayo pinili na kayo ang magkakasama? Last 2018 po, nagkaroon po ng Kapamilya Grand Audition po sa Star Hunt. And ayun po, halos po lahat po sa amin nag-audition po talaga for Pinoy Big Brother. Pero si Sheena and Gwen po yung pinalad po na makapasok sa PBB. Tapos yung the rest ng girls po, parang nakitaan po ni Direk Laura ng potential po sa singing and dancing. No idea po kami talaga na may project po for P-pop hanggang sa pinagsama po kami sa bootcamp, tapos may elimination round, tapos pinagsama na po kami sa training po hanggang sa may elimination din po ulit hanggang sa naging final 8 na po. Yeah. Wow! Ngayon, ang dami nyo ng mga fans at mga views. Pero nung una, nung nagsisimula kayo, hindi ganon. We are pandemic babies po. Nung time na nakakalabas na po kami, we really started from scratch po. Like even yung pag-promote po na we had to give out flyers. Everybody walk around Binondo, giving all that po. May clip po si Ate Maloy na kumakalat ngayon sa TikTok na, Kuya, this is your lucky day dahil makikilala mo na ang BINI! Iipit kaya natin sa mga motor. Pwede ba yun? Kuya, it's your lucky day dahil makikilala mo kami. Yun po yung parang Kasi yung iba dead ba? Mga Opo, walang tsaka model. yung iba tinatapon lang po. Tinatapon. Oh, wow. Gaano kasakit yun, Colette, Ay, noon? sad lang kasi pinaghirapan mo namin yung flyers. Oo. Tapos yung minsan nakikita namin sa basurahan na po yung flyers. Pero did you ever think of giving up, Sheena? Of At giving one flyers? point? Madaming beses po umabot po sa time na yun. Kasi siguro nung umabot na sa 1 year na kami, tas 2 years, kahit nag-debut na kami, feeling ko walang nangyayari. Hoy! Parang stagnant lang. Oo, naiyak ka. Uy, ano ba yan? Okay lang. Emotional naman natin. Hindi, kasi po syempre ang daming times na, example sa mga events, yung if ever may meet and greet, yung nadadaanan lang. Tapos kapag nagpo-perform, hindi nanonood mga tao, dinadaanan lang. Kasi grabe training namin para daanan yun na kayo. Parang saan pa yung stamina na. Ano pa bang mga Grabe talaga po yung kinayod namin. As in, kinayod po talaga namin to lahat. Sinacrifice namin yung time namin for our families, for ourselves, na talagang nag-focus kami sa BINI kasi
yun nga po yung time na nag-shutdown po yung ABS, parang natakot kami na saan kami dadalhin. Kasi ang dami na po namin na sacrifices. So, nasa isip ko talaga nun, shocks. Anong mangyayari sa atin? Nag-give up na ba tayo? Pero sobrang talagang grabe yung pasasalamat po namin sa management, especially sa tatay namin na si Direk Lore, na inilaban po talaga kami na kahit wala pa kaming pinapatunayan, pero inilaban niya kami. Kaya ngayon nag-give back kami, ginagawa namin yung best namin, and sobra kaming thankful sa blooms namin, sa mga tao na talagang grabe yung pag-support and pagmamahal sa amin. So, ngayon nakaka-overwhelm po, pero ine-enjoy lang namin. Sobrang sarap po talaga. Sanay lang po kami na camera lang po talaga at saka yung coaches namin. As in, yung gamit po namin, 1 camera, so 10 takes siguro po ng sayaw para makuha ng close-ups, wide shots, playful shots. As in, kami-kami lang po talaga noon. Oo, sariling kayo. Parang yung, kunyari, yung dance coach po namin, naging cameraman na. Ganun po. Hindi pa sinabi ng mga magulang yun noon, alam nyo, tigilan mo na yan ha. Anong mapapala mo sa girl group? My dad always says naman na he always checks up with the academics, if how is school, and also he asked me like, are you still happy? Like, parang di ko ma-imagine sarili ko doing something else. Kahit at first it was very hard. Lalo po yung nanay ko, siguro po dahil taga Bohol po ako, so mag-isa lang po talaga ako dito. Pag nagkakasakit lang po siguro ako, parang sinabi, lagi ka na nagkakasakit, tigilan mo na, umuwi ka na lang dito. Ganun po yung Yung main sinasabi. rapper na yung Pero parang naisip ko naman, parang sayang naman yung pinaghirapan ko kung titigil lang po ako dahil kasama. Pero gumagaling naman po. Pagdating naman po sa mga ganyang bagay, walang say po yung parents ko. Ako pa rin po yung nasusunod. Yung pagiging reporter ko po, broadcaster ko po nung bata ako, parang ginawa ko lang po siya kasi gusto ko lang din po. Pero naging pangarap ko na lang din bigla. Yung mama ko po, ano lang, yung normal parent na mag-worry lang talaga na gutom ka ba, gano'n. Or masyado ka na bang pagod, ganyan. Kasi kapag hindi mo na kaya, okay lang naman. Like, back to school na lang. Yun lang po yung lagi na sinasabi, na susuportan niya ako kahit ano man yung decision ko. Palagay nyo ano ang hirap nyo sa buhay na nagbibigay ng lakas sa inyo to succeed. Siguro po yung pinaka nag-push sa akin dito. Actually, 50-50 po siya nung nawala po si Mami. Kalahati nun, parang Namatay ang mami mo. Kailan? malagitnaan po lang. Sheena, I don't know how to, but ano ba to? Just want to, to tell you that, we're very sorry, but, your mom just passed away this morning. Kaya po ako pumasok kasi supportado po ako ng nanay ko. Siya po nag-push sa akin na ituloy yung auditions kahit ayoko na mag-audition. Grabe yung support sa akin ni Mami kaya no. Yung nawala siya parang ano bang sense na andito ako. Basta nung sa club, bago kasi mawala si Mami, matagal po siyang nakakoma. Mga ilang buwan po siya nakakoma, mga mag-1 year na din, mga 10 months. Hanggang sa nagising na lang po yung lola ko na wala na si Mami. Sumuko na. Ang mahirap pa po kasi ng pandemic, tapos minor pa po ako. Tapos hindi ako maka-plane, land lang. Ang daming requirements. Hindi ko na naabutan buro niya, wala na akong naabutan sa bahay. Umuwi na lang ako na wala na si Mami sa bahay, wala na yung mga kagamitan niya dun sa kwarto kasi nga nakakoma sa bahay. Wala kang closure. You never got to say goodbye. Oh my Lord. What about your dad? Panganak pa lang po ako, wala na po siya, may ibang pamilya na po. Ang meron na lang po sa akin actually grandparents ko po, but recently namatay din po yung lola ko. I have my lola and my brother. Kaming tatlo na lang. Oh my gosh, I'm so sorry. Ikaw ba ang breadwinner? Opo. Kasi po ang lola ko matanda na rin. So maasa na lang sa pension. So ako po tulad ko makatayo.
Maloy, oo, lahat kayo naiiyak na. Tingnan niyo po, lahat sila naiiyak na. Alam ko na maiyak ako kay Alam mo, ang Bini po kasi, all for one, one for all. Pati po sa luha. Kapag umiiyak po ang isa sa kanila lahat. Weakness po kasi namin si Oo. Maloy, ikaw naman, ano ang kwento ng buhay? Kaya natatawa sa buhay. Anong kwento ng buhay mo ngayon? Ako po, isa lang po ako normal na mamamayan ng Pilipinas. Cavite. Pero yun po, yung pangarap ko talaga is mataguyod po talaga yung pamilya ko. Kasi, especially nung umuwi po yung tatay ko, kasi galing po siyang ibang bansa. OFW po siya for 13 years. Nung time po na nag-retire na po siya, so yung pera po, syempre ni-spend po namin siya pambayad po ng mga utang. Pero nung time po talaga ng pandemic, yun po talaga yung time na parang bagsak po talaga kami. Parang namomroblema po kami, ano pong kakainin namin. Ganun. Kasi ako po, nung time po na pandemic noon, wala din po ako maipadala sa kanila kasi ako din po yung breadwinner. Naawa po ako sa pamilya ko na hindi ko po in-expect na dadating kami sa point na gano'n kasi yung tatay ko po driver siya. Nanay ko po, wala po siyang stable na trabaho. So, wala po talaga kaming source of income talaga. Ako lang po talaga yung naasahan. Yung mga kapatid ko po nag-aaral na ako pa po yung tumutulong para makapag-aral. So, yun po yung time talaga na, ate, kasi wala lang, ngayon po pangarap ko talaga na di na namin ulit maproblemahin yung ganun problema. Ngayon po, napagtapos ko po ng pag-aaral yung ate ko. So, parang kami po yung nagtutulungan para po. Ikaw naman, Stacy, ikwento mo ang buhay mo. Taga Nueva Vizcaya po ako. Dalawa lang po talaga ng mami ko po. Yung mami ko po, single mom po siya. So, siya po talaga yung nagpalaki po sa akin. Since birth, kasi syempre pinanganak niya nga ako. Okay. Siya po yung nagpalaki po sa akin and wala po talaga akong hilig na mag-audition nun. First ever audition ko po yung nag-starhan po ako. Mahirap din po sa part siguro ni mami kasi hindi naman po, never po naging madali ang maging single mom. Ngayon po, lagi pong nag-thank you sa akin si mami kasi yes, I'm a good daughter and mabuti akong anak kasi hindi naman po ako pasaway, hindi po ako palalabas noon and kaming dalawa ni mami super Close. close talaga parang kami sila yung relationship namin. Best friends ko. Close. Kasi pangarap po ni mami na maging mag-aral po sa isang culinary school and nung nakakaipon na po kaming Bini, pinatapos ko rin po siya sa... Oh my gosh! Ay, natatouch ako sa kwento niyo. So, in effect, binayaran mo ang Naiiyak ako. tuition ng nanay mo. Opo. That's a big deal na ikaw naman ang nagpaaral sa nanay mo. Oh my God, ang babait pala ng mga batang ito. Guys, tama lang na iniidolo niyo sila. Napakababa. Okay, Colette. Oh my gosh, yung tatay ko musician lang po. So, yung pagbabanda, hindi naman po parang lagi merong banda, merong kumukuha po sa kanila. Yung nanay ko po, housewife lang. Nag-aaral pa po kami lahat nun. So yung umabot po kami sa point na parang hindi makakapag-exam yung mga ate ko kasi nga walang pambayad. Sa tuition. Sa tuition, parang yung nanay ko dati, nabaon din po kami sa utang. Dating nanay ko talagang nagtatago na pag alam niyo po yung mga nakamotor na may tindahan po kami. So, pag nakamotor na, parang magtatago na lang yung nanay ko. Tas ibibili niya sa bunso namin kapatid na sabihin mo wala ako dito. Parang may joke pa nga yung nanay ko na parang nakita kasi yung half ng ganito niya na nagtatago siya. Tapos sabi daw nung nagsisingil Nung 5'6". sabi daw nung nagsisingil, sabihin mo sa nanay mo na isama yung yung buhok niya pag umalis siya. Parang gano'n, parang yung joke kasi nga nahuli siya na nagtatago. Siguro mga grade 6 na po ako doon, pa high school na po. Minsan wala po talaga kaming makain. Alam niyo po yung parang, yung ng coconut lang, tas yung niyog lang, yun lang kinakain namin, tas yung... Yung ng niyog? Anong pang tawag nun? Yung katas? Yung katas o laman ng niyog. Tapos, Gata ng niyog. nilalagay namin ng rice lang na minsan inuutang pa namin sa kapitbahay namin para lang kumain kami. Ayoko lang na mangyari po ulit yun. Magkano ang una mong ipinadala Oh, shucks. sa probinsya? 200,000. Hindi po. Grabe naman. Whatever amount, the point is it's
it's the whole victory, di ba? Whether opo. 5,000, 10,000, malaking bagay yun. Siguro po nasa mga 10 to 20. Siguro po na. Opo. Anong naging connection? Siyempre po masaya. Parang yun na po yung... Dati, binibigyan ko po kasi sila ng monthly po eh. Tapos ngayon po parang pinapaayos po namin yung bahay namin. Ako na po nagtutuloy na pinapaaral ko po yung dalawa ko pong kapatid kasi nagtatrabaho na po yung dalawa. Alam mo, naiiyak ako sa inyo kasi grabe ang responsibilidad ninyong mga babae, no? Okay, Aya. Taga Cebu po ako originally po. I was born and raised in Cebu. Tapos, nung nasa Cebu po ako, parang teens din po ako that time na na-realize ko po, parang mas gusto ko po na mag-earn for myself para po hindi na po need i-financially support ako ng magulang po. Actually, nung nasa Cebu po ako, nakapag-enroll na ako for college po. Tapos, bigla po akong tinawag to be here. So, naging debate po siya kasi gusto ng parents ko makapagtapos po, tapos naka-enroll na. Pero, buti naman po ngayon, I'm both studying and working at the same time po. Parang blessing in disguise din po siya na nandito po ako. Kasi, nung pandemic po, yung family ko po kasi, all of them, 3 of them, my brother and my parents, they're in the hotel industry. Tapos nung pandemic po, they all lost their jobs. So, dami ding utang that time. Ngayon kaya, kahit minsan mahirap po siya na pagsabayin yung school and work. Pero kasi, I get to look back on those days na yung parang naghihirap po. And parang ito na lang din po yung reward ko. And especially na sobrang laking trust din po yung binigay nila sa akin dito po. Yun po, ang sarap sa feeling din na natitreat ko na po sila na hanggang pangarap ko lang po yung dati po. When ikaw naman, taga Yes saan po. ka? Yung mga magulang mo na saan? I'm from Bicol po, Alayo. Yung mom ko po, single mom na lang siya kasi nawala rin yung dad ko, 4 years old pa lang po ako. So, tas 5 po kami magkakapatid. Nawala, namatay? Namatay po, opo, nung 4 years old pa lang po ako. Tas 5 po kami magkakapatid. Siguro yung pinaka-struggle namin is, yun nga po, kasi single mom si mama, tas hindi na siya po nakapagtrabaho. Kasi parang before, nung buhay pa si papa, hindi siya pinag-work. Eh pag ganun po pala, parang mahihirapan na siya mag-apply kasi nga sa work experience, nag-lack siya. So, hindi na po siya nakahanap talaga ng regular work ever since. Nakaasap po kami sa pension ng papa ko. Ang kaso 5 po kami. Nabaon din po talaga kami sa utang. Ako while studying before, rumaraket-raket po ako sa mga events, ganyan, kung ano na pinasok ko din. Minsan sa school, nagbebenta ng mga kung ano-ano po, pagkain, ganyan. Ano binibenta mo sa school? Ay, ang dami po talaga mga snacks, tas mga Graham balls, mga ganyan, kung ano-ano. Para lang may allowance ka, Opo may talaga, konti-kita. opo, kasi ginagawa ko, as much as possible, magsisave talaga ako para kunyari may projects. Hindi na ako hihingi sa mama ko po, ganun. Nung tumatagal po, parang yung may kapatid po ako na kailangan na rin talaga mag-stop kasi talagang walang-wala na rin po talaga kami. Hirap na po talaga si mama. Tapos nakakasad na yung bahay mo, parang unti-unti mong makikitang nabubulok na. Kasi parang sira na yung bubong, ganyan. Tapos hirap na rin kami sa food din, pang everyday. As in yung everyday po namin na kinakain, inuutang lang din sa mga stores, ganyan po. Pero tanong ko, taga Bicol kayo, mapapanood ba ng pamilya mo ang concert? Ay, opo, pupunta po ang family ko. Ang Bohol. Mapapanood nila. Pinalipad ko po sila. Yeah. Ako rin po. Diba? Lahat kayo. Opo. Nakasabi ni Maloy. Yeah. Uy! Kay Mika naman, para kang foreigner, Mika. Kasi po galing ako sa States, tapos Ang sosyal. Char. Joke lang po. Joke lang. From Bicol to pero I was born in Cebu, tapos yun, from then on, palipat-lipat kami ng lugar. So, pag tinatanong po ako kung saan po ako galing, hindi ko rin po alam anong sasagutin. Yung dad and mom ko, sabi nila that they don't want us to experience what they did, kaya talaga kumayod rin talaga sila, and I'm very blessed. O, ang una mong sweldo, anong ginawa mo? Nagsasend po ako kay Papa ng mga 20K, 30K. Ang buhay mo, kumpara sa mga kasamahan mo, mas medyo stable. Yes po. Anong natutunan mo sa mga kasamahan mo? There are a lot of different lives out there. Should really not judge anyone with how they act. Katulad po ako ni Stacy, only child po ako. Yung daddy ko po OFW before pandemic po. Si mami po housewife. Ang kasama ko lang talaga palagi sa bahay, lolo't lola, kasi 5 lang po kami. So wala si daddy, wala si mami, lolo't lola lang talaga.
yung feeling ko pinaka-down talaga ako sa buhay ko na to the point na sinasaktan ko yung sarili ko, yung namatay po si Lolo. Kasi parang wala akong magawa kasi hindi ako makauwi po kasi nga nandito po ako sa Bini House, pandemic noon, bawal kami lumabas. Pag naisip ko lang yung tinatanong niya kasi ako palagi, kailan ko kayo mapapanood ng live kasi never niya po kami napanood ng live. Ayun, feeling ko ginaid niya din talaga ako, ginaid niya kami kasi nung time na nawala siya, parang doon naman lumuwag. Nasayang lang, hindi niya po naabutan. Pero ayun, masaya naman po ako, close po ako sa family ko, kahit mga tito, tita ko, mga pinsan ko. Hindi ko na-feel na only child ako kasi bukod sa mga pinsan ko, meron pa akong 7 So, minsan pag nafe-feel ko lang na nahihirapan ako, titignan niyo lang silang 7, parang mas mahirap yung pinagdaanan nila sa akin. Ang salamin ay... Yes, ang salamin po. Ang salamin tungkol siya sa mga crush nyo na hopefully mapansin na. Yan yung mga minamanifest nyo, guys. So, salamin sa dingding. Kailan kaya niya ako mapapansin? Ganon. Watch this! Yes! Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na patingin. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipitin? Salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig. Salamin sa dingding, pwede mo ba sabihin? Salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig. Salamin, kailan niyo ba ako papansinin? Ayokong maniwala, eh. Hindi biro ang 8 babae. Una, nag-away-away ba kayo noon? Lagi. Oh my gosh! So, sino ang peacemaker? Ay, may mga neutral. Si Aya. Iba-iba. Oh, sino? Siguro pinaka-balance. Sino? Bebe. Sino ang ate ng grupo? Ay, yung oldest po namin si Ate. The Si Aya. atiest. So, siya ang pinapakinggan. Ikaw. Ito. Oh, lahat kayo tumira sa iisang bahay. Sino ang pinakamakalat? Yung totoo. Lahat po kami makat, pero nililinis po namin kanya-kanya. O sinong pinakamalinis? Stacy. Si Stacy. Stacy. Okay. 1 point. Who's who? Sinong pinaka-vain? Okay. Ano yun? Maloy. Sino ang pinaka-simple? Ito, Ate Aya. Aya. Ay, Ate Gwen. Ate Gwen. Colette. Si Bebe. Si Gwen. Si Bebe. Sino pinaka-maingay? Si Staff. Ate Jo. Pero yung pinaka, hindi ako sobrang ingay. Hindi ko si Ate Jo, pinaka-maingay. Si Joanna. Pinaka-maingay. Hindi po, grabe po talaga. As in, pipit-pit po yung tenga nyo. Sino pinaka-moody? Yung totoo. Wala si Amber. Sino mainitin ng ulo? Ate Colette. Ikaw din, moody mainit. Okay. Ito minsan po si Mika. Minsan si Mika. Passive-aggressive lang. Sino ang pinaka-pasensyosa? Anong pasensya? Mahaba pa siya. Patient, mga Si papasensya. Ate Jo! Babo na. Inaangkin daw ni Maloy. Wala dear. Baba mo. I feel like, Ate Jo. Hindi, si Jo may ugali rin yun minsan. Hindi ka nila lang papansinin. Feeling ko kasi leader si Joanna, so mas mahaba pa. Pero minsan napupuno May ugali din niya. May Madalas. ate vibe ka. May ate vibe ka. Second to naman sa... Sagot to na yung yes. Sino ang boy crazy? Ito po! Sina, hindi. Marami siyang crush. Nagugulat ako, Sheena. Maraming nagugulat din po. Raise your hand. Sino ang nagka-boyfriend na? Before? Hala! Before. Hindi boyfriend. Hindi boyfriend eh. Pero parang something like that. MU po. Okay. Feeling Pero naman. sino ang hindi pa nagkaka-boyfriend? Before. Before B. Oy! Wow, ang ano ha. Official Alright. po. Sino? Okay, bawal ba magka-boyfriend? Bawal po. Wow, bawal. Bawal. Love ban. Meron ba kayong agreement na group muna? Ay, Success parang- muna. Kaya naman po pagsabay. Wow! Nasa contract ng Bini, bawal boyfriend. Hindi, kasi ang problem mo yung
concentration. Pero sinabihan din po kami ni Direk naman po. There's one time na, oo, parang overtime ililift po. Pero yun nga po, Yung worry kasi nila, nagde-distract. love pa rin Exactly. makafocus po. Paano daw po pag Pag nag-away nalang- po kami ng pag Yes nag-away po. yung Ng partner, boyfriend, totoo mawawala. yun. Tapos sa Then yung performance. utak mo nandun na. That's very true. Pero kasi sa schedule po ng bidding, Hindi mo na wala maisip. na po talagang time. Oo. Totoo. And where do you get inspiration? Family. Family. Showbiz naman. Ano na yan? Family. Tagalan na. Siyempre, Mga bayarin po. Bayarin. Wala nang choice. Opo. Mga kuryente. Where do you get inspiration? Bayarin. Opo kasi, ano po alipin kami ng mahal na bayarin. Alipin. Okay. Sino ang pinakamatipid sa inyo? Matipid. si Ate Ate! Hindi. Hindi. Wala po. Hindi ka gumagastos. Wala kapag ano, isang Lagi kang nag-ano eh. One time, big time. Wala po. Wala. Wala po. Wala. Hindi. Sino ang pinakamagastos? Si Sheena. Si Bebe lagi pong may parcel. Hindi ka. To din. Sa ano lang ako? Furniture. Kasi nag-invest na ako sa food. Furniture. Hindi rin. Halo. Hindi rin mix. Okay. Sino ang pinakatahimik sa bahay? Si Gwen. Si Gwen po. Nasa ano lang po siya, bed. Alam sana po nasa bahay. Sa double deck. Sino ang pinakamasipag sa rehearsal? Lahat. Bawal naman. Sino pinakamalakas kumain? Lahat! May totoo. Opo. Si Stacey ano takaw tingin mo? Yeah. Kung Start mo doon. gawa kayo ng pelikula or teleserye, sino ang, who's the guy? Si Sir Jericho Rosales. Okay. Understandable. Oh, Stacy. Since 2018, panay po talaga ako, Donnie Pangilinan. Ayan. Sheena. Sir Pong Navarro po. Wait, Vong Navarro? Opo. Okay, interesting to. Vong is charming, pero hindi mo iisipin kaagad Vong kasi comedian. Bakit si Vong? Naisip ko po agad. What is it about Vong? Parang mga movies kasi ma-movie po ako mula bata sa TV. Like, ang funny niya. Tapos, sumasayaw din siya. So, nasa kanya na lahat. Next, oh, Mika. Kung girl po, Ginagawa mo sa ulo niyo. Nakakalimutan niyo po yun. Ano to? local dapat ha. Kung local, ibe-base off ko to sa mga artists na nakita ko in person. So si Mr. Piolo Pascual. Yeah. Piolo, generic crush ng bayan. Isipan mo nga Okay, ako. okay. Gwen. Sir Jericho Yan. Jericho, oh, Aya. Yung Now. veneration po. Ay, oh, mabait yun. Oo. Have you ever experienced a heartbreak? Wala. Hindi. Sa ating window. Wala. Wala pa. Opo. Meron, yes. Before. It's fine. Ano? Hindi po. Hindi po nadurog ang puso ko. Hindi po, tinawanan ko lang. Sundutin yung ilong mo? Hindi, yung Wala pa. No comment po. No comment. Uy, ano ko po? Okay. So, as we end our interview, siguro, no? Ano ang, you can give me a life verse, biblically, or a life lesson, na hawak-hawak nyo, dala-dala nyo, panghabang buhay. Favorite verse ko po, the pain that you've been feeling right now cannot compare to the joy that is coming. Romans 8:18. Parang every time po na nalulungkot ako, parang pinangahawakan ko lang yung Bible verse na yun na, okay, sige, hayaan ko nang maranasan ko lahat ng lungkot. Kasi alam ko na mas grabe pa yung joy na ibibigay sa akin ni Lord God. And also, risking is better than regretting. So lahat ng tinake ko na risk, nasaktan man ako, ang importante natuto ako sa lahat ng Galing, Yeah. nag-isip si Maloy ng mga verse. Hindi po, ano ko po yun talaga. Nasa puso. Nasa puso ko po yun. Okay, surprise. Gwen, o ikaw. Trust the process. Kasi duman po ako sa point ng ano na, actually nag-quit po ako before dito sa project mo. Sa Bini, Opo, nag-quit nag-quit ka. ako before. Bumalik lang po. Opo, yun yung mga time na gulong-gulo yung isip ko. Talaga, as in, I feel so lost. Ganon. Dala-dala ko po ito since nung nag-audition pa. Always do your best and God will do the rest. Siguro sa akin po, I've always said this since the start, na dreams will only stay dreams
unless you act upon them. Ako po, always try your best to live in peace. If may option naman na pwede namang mapayapa na lang ako, then piliin ko na lang yun. Talagang tanggalin ko muna yung mga negative thoughts. Always look at the positive side. Ako po, sinando sa akin ni Ate Ike, si visual director po namin. Malalaman mo na may paparating na blessing sa'yo kapag may tinatanggal na si Lord sa'yo kasi He's making space. Ganda nun. Oh, Ako po, everything happens for a reason po. And a lesson. Yun lagi kung may mangyayari mang hindi maganda or maganda, lahat yun plan ni Lord. Ako po, super simple but it has been effective ever since. Let go and let God. Ito po yung sinasabi ng dad ko in all the times na may challenges po. Ito po yung sinasabi niya and ako din po and effective po siya talaga. so this is Coco's. It's a restaurant right in front of the pool in Sofitel. So let's check it out. Ang ganda ng vibe, guys. Very resort vibe. Check that out. Favorite ko. And we are gonna eat na. Mukbang time na tayo. You guys are sold out. Talk about that. We just want to say thank you so much po sa Blooms namin na nagpa-sold out ng 3-day concert namin. Hindi namin talaga in-expect po kasi within 2 hours po siyang na-sold out nung first day. And then nirelease namin yung second and third day at the same time. Less than 2 hours rin po siya nag-sold out. And we're very grateful. And sana sa next concerts namin, ganun rin po yung mangyari. Yes, Blooms, magkita-kita po tayo sa New Frontier Theater yung sinabi ni Mix. June 28 to 30 po, 3 days tayo magsasama-sama. Nagpe-prep na kami ngayon, kaya medyo masakit yung katawan namin. We promise na magiging worth it talaga yung experience nating lahat. And syempre sa lahat ng mga hindi nakasecure ng tickets, don't worry kasi madaming beses pa tayo magsasama. It's the nanay in the house. Good luck.